So, magandang umaga sa inyo, mga ka-seniors. At ito na naman po ako, ang inyong ka-senior, si Momboy. At kagigising ko nga lang po ngayon. Ngayon po ay alas 4:30, gaya po na nasabi ko kahapon sa aking first vlog. Parte na po siguro nga ng yung pag dumating ka na sa senior age, maaga ka nagigising, ganun. Tas may mga oras na hindi ka nakakatulog sa gabi. So sa ngayon, medyo nakakatulog naman ako ng maayos. Pero ganun pa rin, medyo nagigising ng mga alanganing oras. At ngayon nga, umaga, alas 4:30, so medyo maaga pa. Pero mamaya na konti, ayos na ako ng aking sarili. Dahil gaya nga nasabi ko, papunta po kami sa loob ng UP campus dito po sa Los Baños. At doon po kami naglalakad tuwing umaga. Parte na po ng physical fitness namin. Kumbaga, para ma-maintain namin kahit paano ang aming kalakasan. Wali sa mga sakit-sakit ng katawan at makipag-bonding na rin sa mga ilang kaibigan natin na hanggang ngayon ay patuloy nating mga nakakasama. Pero kalimitan, mga kapatid ko na senior na rin, minsan malimit or minsan kami-kami rin ang nagkakakwentuhan at nagsasama-sama. Lalo sa mga ganitong lakad na parang lakad na may kasama na rin kwentuhan. Kasi mga retired na rin mga kapatid ko eh. So medyo awa ng Diyos, medyo malalakas pa naman kami at nagkakasama-sama, nagkakatuwaan pa rin kami na para bang bumabalik sa amin yun ng aming kabataan nung kami mga maliliit pa. Kasi sa totoo lang, marami kami magkakapatid. Bali, 5 po kaming lalaki, tsaka 2 babae. Sa kasawiang palad nga lang po, yung aming pangalan na babae, maagang na maalam, kaya medyo nakakalungkot. Pero ganun po talaga ang buhay, hindi natin masabi. Kaya ang lagi ko na nga lang pong dalangin sa Panginoong Diyos, naway patuloy tayong bigyan ng mahabang buhay, malakas sa pangangatawan, at kung ano pa yung mga gusto niyang dapat natin gawin, o meron pa siyang mga misyon sa ating buhay, yun naman po sa kanyang lahat na kagustuhan. Kaya palagi po ako nagpapasalamat dahil lagi niya kami binibigyan ng magandang umaga. So yun po, magiging activities ko po ngayon, yun po, sa umaga, medyo unat-unat ng kaunti. At tapos gaya nga nasabi ko, mag-bibis-bis, mag-iimis-imis. Tapos mag-aayos na sa aking sarili para sa walking namin sa campus ng UP. At pagkatapos po noon, share ko rin po sa inyo yung mga aming paglalakad sa UP campus. Tapos yun nga, tungkol sa pagiging senior ko ngayon,
70 years old na ako. Marami na akong mga pagbabagong naramdaman sa aking sarili. Gaya nga ng sabi ko nung una, yung mga paglabas-labas, bonding sa mga kaibigan, medyo nabawasan na. Although hindi naman totaling nabawasan o nawala, pero na yung talagang medyo na siya, bihirang-bihira na, hindi kagaya dati na halos nakakahiya sabihin, halos laman din ako ng kalye, laman din ako ng mga kasiyahan. Pero ngayon medyo nakakaramdam na nga ng kaibahan. Parang mas nagugustuhan ko pang maglagi sa aming tahanan, magmuni-muni, isipin ng mga nakaraan, at magplano pa rin ng kahit paano sa hinaharap. Kasi sabi nga, habang ang tao ay nabubuhay, kailangan meron pa rin tayong pag-asa at pangarap sa ating buhay. Pero hindi na kagaya ng ating kabataan na talagang marami tayong hinahanap, marami tayong gustong gawin, marami tayong plano sa buhay, na pag tayo pala'y umiidad na hindi naman kailangan 70 or 60, meron kasing minsan mga 60, 65 o pataas, medyo marami na rin pagbabagong nagagawa sa kanilang sarili. Pero ako, mula po nung 60, medyo okay pa ako, parang normal pa rin, no? 65, kaya lang nung mag-reach na ako ng 70, parang doon ko na pansin na medyo malaki na yung pinagbago ng sarili ko, pati pagkilos ko. Kaya sasabi ko na parang stages talaga ang ating buhay. So, sa edad ko ngayon, hindi pa ako decide kung anong plano ko sa buhay ko. Pero ginagawa ko na lang sa ngayon ay yung malalaman ko dapat kong gawin. Pero yung plan, medyo andun yung parte na hindi ako makadecide kung talaga yung gusto kong gawin. Parang maraming mga do's and don'ts. Pero hopefully, praying to God na sana ganun pa rin, normal pa rin ang buhay kahit na tayo umiidad na. Kailangan lang natin siguro ng konting adjustment. At dahil nga sa para nagiging nalilimitahan na yung ating pagkilos. Pero sa totoo naman, malakas pa. Yun nga lang, parang nababawasan na yung mga iniisip kong gawin sa sarili mo at saka sa pamumuhay mo. Kasi isipin mo, sa edad nating ganito, halos lahat naman na pagdaanan natin, halos lahat naman na nakuha na rin naman natin. So, material things at saka yung mga bagay na normal na ginagawa ng kagaya ko, halos napagdaanan ko na siguro lahat. Kung meron mang hindi pa, siguro ibang plano ng Diyos sa atin yun. Kung ano man ang plano niya ngayon, nandun na tayo sa parting bahala na si Lord kung ano yung ating mission pa. Dahil hindi naman niya tayo bibigyan pa ng kalakasan o mga haba pa ng buhay kung wala na siyang gusto ipagawa pa sa atin. So, okay, so yun lang sa ngayon. Yun lang ang masabi ko. At mamaya mag-ayos-ayos na ako.
kasi maaga pa naman. So, mamaya na konti, mag-a-exercise na para makapag walking naman sa UP Campus. So, maraming salamat po sa inyo at sana po huwag kayong magsawa na makinig sa mga aking kwento na aking mga naranasan sa aking buhay na inabot ko ang edad nito na 70 na malakas pa. Sana na may share ko rin sa inyo at makakuha rin kayo ng kahit paano ng kaunting tip kung paano mapanatili natin yung ating sarili na malakas kahit na tayo umiidad na. Maraming salamat at see you on my next vlog. Thank you.